So mga par, dahil nga po sa impressive win ng ating pambato na si Kenneth Luber sa naging laban ito sa Japan kontra kay Keta Kurihara, kung saan mga idol, dinimulish niya lang ito sa round 1 ng kanilang bakbakan at napagkamalan ng mga Japanese boxing fans na parang si Manny Pacquiao makipaglaban daw si Luber. Bukod dito mga idol, gusto nila makita ang batang Pinoy boxer na lumaban sa mga kampiyon sa Bantamweight Division. Hapon kasi lahat ng mga kampiyon sa 118 pounds. Ang WBC champion na si Junto Nakatani, IBF na pagmamayari ni Nishida, ang WBO kay Yoshiki Take at ang WBA kay Seiya Tsutsumi. Pero maraming mga boxing fans mga idol na gusto makita makalaban ni Kenneth Luber si Junto Nakatani. Match daw kasi ang bakbakan na to mga idol dahil puro sila kaliweteng fighter, pareho din sila mahaba ang kamay. Well, para sa atin mga idol, astig din mamili ang mga Hapon na ipalaban kay Luber kay Nakatani talaga na kinikilala na pinakamalakas sa division. Sariling opinion natin mga idol, masyadong maaga pa para kay Luber ang laban nito kay Nakatani. Aminado naman tayo na magaling naman ang Pinoy, kaya nito makipagsabayan sa galing ni Nakatani. Pero matigas na ang bungo ni Nakatani mga idol. Kay Luber medyo malambot pa. Magkakadeferensya talaga ito sa patamaan sa bakbakan. Kaya masasabi natin mga idol na hindi pa itong time para kay Kenneth Luber na mag-step up sa ganitong laban. Samantala ang nagpahiya naman sa laban kay Shakur Stevenson na si Edwin De Los Santos. Makakalaban ni Keishan Davis sa buwan ng June para sa kanyang unang depensa sa kanyang WBO lightweight title. At ang masasabi natin dito mga idol, isang napakagandang laban to. Ito talaga ang laban na gusto natin makita. Malakas kontra sa malakas. Dito masusubukan ni Keishan Davis mga idol kung saan banda ang bagsik nito na klaseng fighter. Hindi basta-basta klaseng kalaban itong si De Los Santos mga idol. Masasabi talaga natin na kabilang ito sa mga elite fighter. Siya lang naman ang nag-knockout mga idol na walang kahirap-hirap kay Jose Valenzuela at nagpatakbo kay Shakur Stevenson sa buong 12 rounds na bakbakan. Kabilang si De Los Santos sa mga immortal na fighter. Kaya mabigat talaga ito na pagsubok para kay Keishan Davis. At sigurado tayo mga idol na isa lang talaga magiging resulta ng laban ni Davis at De Los Santos. Knockout victory either sa kanilang dalawa mga idol. Paunahan na lang talaga sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Juan Manuel Marquez, sinabing hindi nito gusto ang senaryo na aakyat si Crawford sa 168 pounds para labanan si Canelo Alvarez. Masyado malaking agwat daw ang timbang ng dalawang fighter mga idol. Naniniwala si Marquez mga boss na may rason daw kung bakit may division sa boxing sports. Ito daw para maging patas ang bakbakan. Pero ang lalaban daw si Crawford sa super middleweight, ibang usapan na daw yan mga idol. Sapat na daw ang nakita ni Marquez sa naging laban ni Crawford kay Madrimov para sabihin niya na delikado si Crawford kay Canelo. Nawala daw ang bilis at lakas nito sa bakbakan sa 154 pounds. Sa 168 pa kaya? At dito natin malalaman mga idol na iba talaga ang tingin ni Marquez kay Crawford at Manny Pacquiao. Hindi kasi natin narinig na binatikos ni Marquez mga idol si Pacman about sa pag-akyat nito sa timbang. Dati nakalaban ni Marquez si Pacman sa super featherweight hanggang sa nakipag-compete na si Boss Manny sa 154 pounds sa junior middleweight. Wala namang nasabi si Marquez. Malamang alam nito mga idol na iba ang kapasidad ni Pacman pagdating sa pag-akyat sa timbang.